ang sabi dito sa Roma 2 verse 4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod. Okay? Sinong nire-refer dito ni ah, ni Apostle Paul? It's about God, kasi ang Diyos mayaman yung kanyang kabutihan, pagtitiis. Mababa ang kanyang kalooban, 'di ba? Pero ang sabi dito, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. There always a reason bakit ka lumalapit, bakit ka nagsisisi. Hindi dahil sa ang Diyos ay pwede mong katakutan. I mean, katatakutan mo talaga, but in the first place, ang Diyos ay laging mabait, ay laging mapagpatawad. Alam niyo, walang naidudulot yung yung approach na, okay, makapangyarihan ako, kailangan mo sumunod sa akin. Okay, mas ako ang boss mo, kailangan mo sumunod sa akin. Sa mga literal na bagay, pwede siguro 'yun kasi no choice ka. Pero when it comes sa paghingi ng kapatawaran dahil ikaw ay nagsisisi, lagi nating isipin, mas masarap humingi ng kapatawaran doon sa judge, doon sa hari, doon sa pinakamataas na uri sa buong universe na ito, dahil ang hinihingian mo ng tawad ay isang mabait. Hindi dahil ikaw ay takot. Dahil kapag hindi ka humingi ng tawad, paparusahan ka niya. Which is totoo naman. 'Di ba? Pero kaya ka humingi ng tawad dahil ang Diyos ay mabuti. Well, kaya lang naman ang Diyos ay magiging judge sa mga hindi kumikilala sa Kanya, dahil huli na ang lahat, 'di ba? Pero once na mayroon pang pagkakataon ng Diyos na ikaw ay patawarin, ang Diyos ay mabuti. Kaya huwag natin hayaan na ang Diyos ay magbigay ng judgment sa iyo. Ngayon pa lang, hingiin mo na ang habag ng Diyos. So, I like the word dun sa umaakay. Okay? Parang laging sinasabi ng Diyos, umaakay dun sa landas na matuwid or dun sa maliwanag na daan kung saan kanya dadalhin. It's always like that. Guidance, or anong tatawagin natin doon, or tanglaw na sa akin ay tumatanglaw sa landas kong daraanan. Lagi siyang ganon. Okay? Minsan, disrupted lang tayo dun sa mga bagay na nakikita natin eh. 'Di ba? Because of that, yung tanglaw ng Diyos hindi natin makita. Bakit? Kasi merong sin sa heart natin. Meron sin doon sa puso natin na tinatago natin. Kaya hindi dinidinig ng Diyos yung mga panalangin natin, kasi minsan naihinder ng sin yung bagay na yun. Okay? Nagiging hindrance yung sin dun sa mga panalangin natin. Okay, tignan natin to. Nung si David ay nag-commit ng sin,